Kaya napag-isip-isip nila na walang kwenta palang gamiting armas ang mga punyal at itak dahil pwede silang mapahamak kung sakali. Ang tanging mabisang gamiting armas ay mga baril, granada at iba pang mga pampasabog para hindi sila matalsikan ng dugo ng aswak na kanilang papastangin. Lahat ng matataas na dekalibre ng baril ay inilabas ng mga taga-baryo. Kanya-kanya silang pili at dampot ng gagamiting mga armas sa gagawing paglusob. Ang mga baril na iyon ay nakuha nila sa isang lumang kuweba na aksidente nilang natagpuan at nabuksan. Sa tabi ng mga ito ay nagkalat ang mga kalansay ng mga sinaunang sundalong Hapon na kasamang nabaon ng matagal na panahon. Nakalagay sa malaki at makakapal na lumang tela at sa malalaking baul ang mga nagsisidamihang mga armas. Kaya hindi basta-basta nasira at kinalawang ang mga ito. Hindi makapaniwala sina Karim at Harim na may mga ganong klase ng baril na pala noong unang panahon. Sina Karim, Harim at Bochok ay pare-pareho ang dinampot at nakursunadahang klase ng baril. Iyon ay ang klase ng baril na tinatawag na grease gun. Pinuno din nila ng mga magasin ang buong paligid ng kanilang baywang. Sa kanila nilagyan ng isang guhit na uling ang kanilang mga mukha para sa kanilang mga pagkakakilanlan. Nang handa na ang lahat, ay nagkanya-kanya muna silang nag-uwian sa kanilang mga bahay-bahay para magpaalam sa kanilang mga pamilya. Pagkatapos ng pamamaalam ay nagtipon-tipon ng mga babae na may kanya-kanyang dalang lulutuin. Maghahanda sila ng isang malaking handaan para sa kanilang hapunan dahil hindi sila makakatiyak na makabalik pa ba ng buhay ang kanilang mga asawa. Kaya sasamantalin na ng mga ito ang pagkakataon na magkakasalo-salo silang kakain ng buo pa silang pamilya. Natutuwa naman ang magkapatid sa pinapakitang samahan ng mga taga-baryo dahil bawat isa ay may masayang nagtutulungan na walang halong reklamo at nagkakagalitan. Sa paglipas ng mga oras ng mabilis ay dumating na din ang pinakahihintay ng lahat. Kanya-kanyang bitbit ng mga armas ang lahat ng kalalakihan. Sa kanila tinahak ang daan papunta sa kabilang baryong sinakop ng mga aswang na aswak na ginawa na nilang pag-aari o teritoryo. Halos 1 oras lang naman ang kanilang nilakad ay natanaw na nila ang baryong kanilang pakay. Tahimik ang paligid pero may mangilan-ngilan silang nadadaanan ng mga itim na ibon na natutulog sa mga sanga ng punong kahoy. Ang isa sa kanilang mga kasamahan ay pistol ang dinilang armas. Nilagyan niya iyon ng silencer. Sa kanya binaril ang mga itim na ibon na nadadaanan. Kaagad na mabumagsak ang mga ito sa lupa. Pero nagulat sina Harim at Karim sa mga sumunod na kaganapan. Dahil nag-anyong tao ang mga itong nakahando sa isulupa na wala ng buhay. Alam kong nagulat kayo sa mga nangyari. Pasensya na kung hindi namin nasabi ang tungkol sa ganitong sitwasyon. Ang mga ibang aswang na aswak na walang asawa ay mas gusto nilang maging isang ibong itim kapag gabi. Tanging ang mga may pamilya lamang ang may mga tinitirang bahay para sa kanilang mga anak at asawa. Nabubuhay din sila ng tila mga normal na tao kapag umaga, pero iwasan pa rin silang makasalubong o makita sila kapag may araw dahil kaya pa rin nilang makapangbiktima at manglapa ng mga tao. Ang wika ni Bochok sa dalawang magkapatid. Naintindihan naman kagad ng magkapatid
ang mga paliwanag ni Bochok. Kaya hindi na lamang umimik ang mga ito. Habang mas lumapit sila sa kabahayan, ay mas lalo namang bumigat ang aura na parang nagpapabuhat pa sa kanilang mga katawan. May dala din itong malamig na samyo ng hangin na nagpapataas ng kanilang mga balahibo. Pero dahil sa porsigido ang lahat, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paglalakad. Lahat ay may kanya-kanyang binabantayang parte ng lugar. Ang kanilang mga mata, lalo na at puro puno ang paligid sa kalsadang hindi sementado ang kanilang nilalakaran. Subalit dahil sa kanilang mga presensya, ay nabulabog ang mga aswak sa kanilang pamamahinga. Lumabas ang mga ito sa kanilang bahay na nanlilisik ang mga mata, pati na ang anak ng mga ito. Sa iisang direksyon nakatama ang kanilang mga paningin at iyon ay papunta sa grupo ng mga lalaking armado na nakaramdam din ng pagkagulat. Dahil sa pangyayaring yun, wala na silang ibang maisip na gagawin kung hindi ang ikasa ang kanilang mga baril saka tinutukan ang mga aswang na uwak. Bawat pamilya ng mga aswak ay nagsisipulasan sa iba't ibang direksyon. Ang iba ay tumatakas habang kalmadong naglalakad. Kaya naman iyon ang unang pinuntiryang paputukan ni Karim at Harim. Pero ang mga ibang kalalakiang aswak ay ginagawa nilang pananggalang ang kanilang sarili para hindi matamaan ang papatakas na kanilang kasamahan. Kaya sila ang nabibistay ng mga bala. Nangunot ang noo ng tatlong lalaking lider dahil sa inasta ng mga aswang. Nangangahulugan lamang na ang mga iyon ay ang kanilang pinaka-opisyal sa lahi ng mga ito. Kaya nila sila pinoprotektahan. Hanggang ang iba sa kanila mula sa likuran ay natangay ng mga aswang at dinala ang mga ito sa itaas ng mga puno. Tanging pagsigaw na lamang ang maririnig mula sa mga ito bago bumagsak sa lupa ang mga katawan, nawakwak ang mga tiyan at wala ng laman loob. Nakaramdam ng takot ang lahat, maliban kina Karim at Harim. Kaya nagdikitan ng mga ito. Ang mga nakasabit na bawang sa kanilang leeg ay hindi rin kinatatakutan ng mga aswang. Kaya pinili na lamang nilang alisin ang mga iyon at itapon para hindi maging pabigat sa kanilang pagkilos. Bawat sumusugod na aswak ay kanilang tinataniman ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga ito. Hanggang sa bawian ng buhay, hindi na nila hinayaan pang may makalapit at mabiktimang muli sa kanila. Mga kasama, puntirahin ninyo ang mga itaas ng punong kahoy. Sisirain natin ang kanilang mga pinagtataguan para hindi na nila tayo maatake mula sa ere. Ang iba naman ay maglabas ng mga granada. Pasabugin ninyo ang lahat ng mga kabahayan na inyong makikita. Dito sa baryo, paslangin ng mga salot na aswak. Ang wika ni Karim. Lahat ng mga armadong lalaki ay may bilisang sinunod ang mga utos ni Karim. Wala silang inaksayang oras. Nagbisto lang impyerno ang lugar dahil sa mga apoy sa paligid. Halos lahat ng mga pinapasabog nilang punong kahoy ay may mga namamatay at nahuhulog ng mga aswang. Pati ang mga batang aswak ay hindi nila pinatawad. Pagkatapos nilang maisagawa ang lahat, ay mangilan-ngilan na lamang ang mga aswang na nabubuhay na nagsasama-sama sa isang grupo. Nagsisitalasan ang mga ngipin na sumisigaw ng napakatinis ang mga kababaihan, samantalang ang mga kalalakihang aswang ay nagsisialulungan. Mukhang desidido na silang sumugod. Nang sabay-sabay, wala silang pakialam kung ibuwis nila ang kanilang buhay. Karim, ano ang susunod na plano? Gaya lang ng dati, kapatid ko. Walang humpay silang paulanan ng mga balang pampasabog. Hagisan ng granada habang tayo ay ratratin natin sila ng ating mga bala. Sa parang yun ay hindi nila tayo malalapitan. Tunay ngang magagaling kayong mga lider ng isang grupo para sa pakikipaglaban. Hanga ako sa inyong dalawang, lalong-lalo na sa iyo, Karim. O siya, sige, mga kasama,
Narinig nyo naman ang sinabi ni Karim. Hindi ba? Kaya ihanda muli ang inyong mga sarili. Uubusin na natin silang lahat. Ang tugon naman ni Bochok. Sa hudyat ni Karim na mararamdaman niyang aatake na ang mga aswak, ay pinagsabay-sabay nila ang pagpapaulan ng mga bala at pampasabog. Isa-isa namang tumitimbwang sa lupa ang mga aswang na kaagad na namamatay. Salitan din sila sa pagpapalit ng mga magasin at mga bala ng kanilang mga armas. Pagkalipas ng ilang minutong pakikidigma, ay nalipol nila ang mga ito. Nagmistulang tambakan ng mga patay na aswang ang lugar dahil sa dami ng mga bangkay at dugo na nagkalat sa paligid. Nakiramdam muna ang mga kalalakihan bago sila marahang naglakad papalapit sa bangkay ng mga aswang. Saka pa lamang nila nakumpirma na ang mga papatakas kaninang mga aswak ay wala pa sa mga nakitang bangkay. Parang ang mga alipin lamang ng mga iyon ang pawang nakahandusay sa lupa ang mga katawan. Dapat ay sundan na natin sila kaagad bago pa sila makatakas at magplano pa ang mga iyon na gantihan tayo at maunahan sa ating mga binabalak na paglipol sa kanilang lahi. Ano sa tingin mo, kapatid kong Karim at Bochok? Si Karim ang dapat nating tanungin para sa bagay na yan. Siya ang mahusay sa mga ganitong sitwasyon. Naglakad ng marahan si Karim, saka pinag-aralan ang lugar, pati ang mga kabahayang natutupok ng apoy at kanyang pinasyalan. Napangiti siya dahil sa nakita. Sa tingin ko ay hindi na natin sila kailangan tugisin pa at hanapin. Tama si Harim, sila ang pupunta sa atin. Ang dapat lang natin gawin ay maging mapagmatsyag at alisto dahil baka maunahan nila tayo. Maski pala mga aswang sila, ay may mga litrato din pala silang isang buong pamilya. Tiyak na kapag nalaman nila ang sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay, paghihigantahi ang una nilang maiisip. Babalik sila rito at iyon ang ating hihintayin. Ang wika ni Karim. Naghanap ng magandang pupwestuhan ang magkakasama para gawing pahingahan. Sa parteng madamo sila nagsiupuan at ang iba ay humilata. Kinuha naman ni Harim mula sa dala niyang bag ang isang bote ng alak. Pagkabukas ay tinungga niya iyon ng isang beses. Sa kanya pinasa sa kanyang kambal. Pagkatapos may pasa ni Harim kay Bochok, ay inabot na nila ito sa kanilang mga tauhan. Kada lagok ng alak ay parang napapawi ang kanilang mga hirap at pagod mula sa pakikipaglaban sa mga aswang na uwak. Pero hindi pa naman nila nauubos ang laman ng bote, ay may mga kakaibang huni na ng mga ibon na ang kanilang naririnig. Mukhang tama ang sinabi mo, Karim. Mga kasama, maganda kayo. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga natitirang aswak, ang mga may-ari ng mga huni na paparating. Sa mga kaunti na lang ang mga bala, ay huwag nyo nang sayangin. Dapat kada magpapaputo kayo ay siguradong masasapol ninyo ang mga kalaban. Maliwanag ba, mga kasama? Sumagot naman ang mga ito ng sabay-sabay. Sina Karim at Harim naman ay mas tinalasan ang pandinig at pakiramdam sa paligid. Maya-maya lamang ay may mga nagsidatingan ng itim na ibon na hindi ordinaryong laki. Nagsilapagan ang mga ito sa lupa sa kaunti-unting naging mga tao ang wangis na may nanilisik na mga mata. Mas malakas din ang presensya ng mga ito kumpara sa mga nauna na nilang nakalapang mga aswak. Sa isip-isip ng magkakasama, marahil ay ang mga ito ang pinakalider sa lahi ng mga aswang na uwak, na natiling hindi kumikilos sa mga kalalakihan sa kanilang kinaroroonan. Nakiramdam muna sila sa susunod na gagawin ng mga aswang na nagsibalikan hanggang sa ang isa sa mga ito ay binuhat ang bangkay ng kanyang anak na lalaki. Saka hinapdo sa muka ang kanyang asawa na pareho nang wala ng buhay. Sumingasing ito ng napakalakas.
na sinabayan ng mga iba pang mga aswak na naghihinagpis dahil sa mga sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Hanggang sa nagbago na nga ang mga ito ng anyo bilang mga nakakatakot na alipin ng kadiliman. Sabay-sabay na napalingon ang mga aswak sa kinaroroonan ng mga kalalakihang armado, saka sila mabilis na nagsikilos para umatake. Sabay-sabay namang ikinasa na magkakasama ang kanilang mga baril, saka sila nagpaulan ng bala. Gaya ng kanilang inaasahan, ay hindi ganon kadaling mapatamaan ang mga pinunong aswak dahil sa taglay na bilis ng mga ito. Pero ang iba ay natsatsambahan nilang madaplisan ng bala sa mga katawan. Subalit hindi naalis ang agresibo ng mga aswak na malapa ang mga kalalakihan para makipagganti ang kalunos-los na sinapit ng kanilang mga pamilya. Gamit ang galing sa paghawak ng baril, ay pinangunahan ni Karim at Harim ang pag-asinta sa mga nagsisibilisan sa paggalaw ng mga kalaban. Bawat bitaw nila ng mga bala ay bumabaon sa noo ng mga aswak na kanilang inaasinta. Mas lalo tuloy humanga si Nabochok at ng kanyang mga kasama sa ipinamalas muling galing ng dalawang lalaking kambal na manunugis. Maski sina Harim at Karim ay hindi alam kung paano nila iyon nagagawa. Ngayong wala naman silang matandaan na nag-ensayo sila para mahasa ang mga sarili sa pakikipaglaban. Ang tanging naiisip lamang nila na makakasagot sa kanilang mga katanungan ay ang panunumbalik ng kanilang alaala tungkol sa mga nakalipas nilang nakaraan na nawala sa kanilang isipan. Mga normal ba talaga kayong tao? Bakit parang sa mga kinikilos nyo, parang may iba kayong lahing pinagmulan? Sino ba talaga kayo? At ano ang tunay ninyong pagkatao? Isa pa, kakampi ba talaga kayo o kaaway din sa huli? Tanong ni Bochok na parang nagtataka sa magkapatid. Hindi sumagot ang mga ito, bagkus pinagpatuloy nila ang paglipol sa mga sumusugod na mga aswak. Sa senyas ni Bochok ay napatutok na din sila ulit ng kanilang mga baril para tulungan ang kambal nilang kasama. Isinantabi muna niya ang pagdududa kina Karim at Harim dahil ang mas mahalaga muna sa mga sandaling iyon ay magtagumpay sila sa laban. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay parang naadik si Harim sa pagpaslang sa mga aswak, kaya marahas itong naglakad sa sinalubong ang mga natitira pang kalaban na siya namang ikinagulat ng lahat. Harim, tol, bumalik ka rito! Sigaw ni Karim, subalit hindi siya pinakinggan ng kanyang kapatid. Ano? Lapit, mga aswak. Lilipunin ko kayong lahat. Hindi nyo ko kaya. Sige, magsilapit kayo mga hangal. Pumalakak pa si Harim habang hinahamon ng mga aswak. Lahat naman na nagtatangka sumunggab sa kanya ay kagad na inaasinta ni Karim sa ulo. Subalit sa kasamaang palad ay isa sa mga aswak mula sa likuran ni Harim ay nahablot nito ang lalaki paitaas saka inilipad. Hindi naman na magawang magpatutok ng mga kalalakihan dahil baka matamaan ang kanilang kasama. Maski anong pangpupumiglas ni Harim ay hindi siya makawala sa mga mahigpit na pagkakahawak ng aswak sa kanyang magkabilang balikat. Napasigaw pa siya dahil sa labis na kirot ng bumao ng mga kuko ng aswak sa kanyang balat. Harim! Hindi! Patakbo na sana ang hahabulin ni Karim ang kakambal. Subalit pinigilan siya ni Bochok. Bumaba naman ang isa sa mga aswak na lalaki. Saka sila nito kinausap. Sinabi nito na kung gusto nilang makita pang buhay ang kanilang kasamhan na dinukot ng kanilang hari, ay mangyaring sunod sila sa loob ng gubat at kung hindi sila sisipot bukas ng gabi, ay alam na nila ang masamang mangyayari. Sige, tinatanggap namin ang inyong hamon. Pero
Huwag ninyong sasaktan ang aking kapatid. Dahil kung hindi ay pagsisisihan ninyo ang araw na kayo ay nilikha dito sa aming mundo. Tumatawang umalis ang aswak. Walang nagawa ang magkakasama kung hindi ang tanawin ang papalis na kalaban papunta sa direksyon kung saan din dumiretso ang ibang kasama ng kanilang hari na bitbit si Harim. Napakuyom ang mga palad ni Karim sa kabahagyang nag-iba ang kanyang aura. Nangilabot naman ang kanyang mga kasama dahil sa nararamdamang bahagya pang napatras sa mga ito para dumistansya sa binata. Hindi akalain ni Bochok na may kakaiba palang pagkatao ang mga dayong kanilang sinamahan. Ang tanging ipinapanalangin na lamang niya ay sana'y hindi sila mismo ang maglaban-laban sa huli dahil tiyak na hindi nila kakayanin at mauubos lamang sila ng kambal na manunugis ng mga aswang. Mabigat ang mga paang naglakad si Karim papunta sa damuhang pinagpahinga nila kanina. Nakatitig lamang ang mga ito sa malayo at habang nag-iisip ng malalim. Hindi naman magawa ni Nabochok na kausapin ito at baka magalit pa sa kanila kaya hinayaan muna nila itong pakalmahin ang sarili. Sa ilang minutong lumipas ay bumalik na sa dati ang presensya ng binata. Ayos ka na ba, Karim? Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa iyong kapatid. Mailigtas natin siya bukas ng gabi ng ligtas at buhay. Kaya pakalmahin mo ang iyong sarili at ipanatag ang kalooban. Salamat, Bochok. Tara, bumalik na tayo sa inyong baryo nang makapagpahinga naman tayo bago ulit sumabak sa laban bukas ng gabi. Sa muli nating paghaharap sa mga aswak na iyon, ay sisiguraduhin kong wala nang matitira sa kanila. Maski isa. Natapos ang usapan nang tapikin ni Bochok ang balikat ni Karim. Saka sila nagsitayuan ng taglakad pabalik sa kanilang baryo. Lahat ay nakaramdam ng pagod pagdating nila doon. Kaagad naman silang inasikaso ng mga kanilang mga asawa at mga nabigong pamilya ng mga hindi na nakauwi na ng buhay. Ay nagdadalamhati ang mga ito ng sobra. Naawa man pero wala namang magagawa sina Karim at Bochok kung hindi ang makiramay sa mga naulilang pamilya.